Akala ko nung una ay scam lang ang padala niya. Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga taga-subaybay ng binabasa mong kwentong AFAM. Ngayon po ay naglakas loob akong mag-share ng aking kwento. Sana naman po ay mapansin nyo. Last November 6, 2023, I joined Filipino Cupid at may nag-message po sa akin na isang Amerikano. At nag-reply din ako kaagad sa kanya dahil mabait naman siya. 2 days na magka-chat kami sa dating site ay hiningi na niya ang WhatsApp account ko. At doon na kami nag-uusap palagi through video call and chat. Fast forward, 1 week later madam ay nag-ask siya sa akin kung may PayPal account ba daw ako. Sagot ko naman, wala. So sabi niya sa Western Union na lang siya magpapadala. Ayun na nga binigay ko sa kanya ang mga detalye ko. Akala ko nung una ay scam lang ang padala niya. Pero nagkamali ako kasi totoo po talaga na nagpadala siya ng pera na kuha ko sa Western Union. Mula noon ay buwan-buwan na siyang nagpapadala kahit hindi ako nanghihingi sa kanya. Pero ang pinagtataka ko madam, last month po na August 14, 2024 ay last na usap na pala namin yon. Simula noon madam kasi hindi na siya nagparamdam sa akin kahit pati natawagan ko siya sa video call. Pero parang pinapatay niya. Sa madaling salita, umiiwas na siya sa akin. Pahingi naman po ng payo kung tutuloy pa ba akong mag-contact sa kanya or i-give up ko na lang siya. Salamat madam, sana mabasa mo itong kwento ko. Pakitago na lang din po ako sa pangalang Rai. Thank you in advance sa lahat ng magpapayo sa akin. Well, sana all letter sender may paayuda. Madam, since common na itong problema mo at sure akong maraming nakarelate dito, edi simplihan na lang natin ang solusyon sa problema mo. Since hindi ka pa naman sure kung pinapatay ba talaga niya ang tawag mo kasi may word na parang ano ba talaga? Ganito na lang, gawa ka ng dummy account kung saan kayo nag-uusap at dun mo simulang kontakin si AFAM. Kulitin mo. Pero wag kang magpakilala ha na ikaw yan. Hide your identity pa rin. Yan bang, umacting ka na lang muna na hindi mo siya kilala at napadaan ka lang sa profile niya, something ganon or bla bla bla. Ikaw nang bahala madam kung anong alibay ang gusto mong sabihin sa kanya. Basta, yung kapanipaniwala naman ha. Diskarte mo na yan. Kasi gusto mo ng kasagutan sa tanong mo, di ba? Kaya, simple lang. Once na mag-reply siya, or sinagot man lang ang iyong tawag gamit ang dummy account mo, edi ibig sabihin lang noon, ginost ka na talaga. Paki-check na lang din ulit sa dating site kung saan kayo nagkakilala. Baka kasi ando na siya ulit, naghahanap na ng iba. Kapag confirm na ginost ka talaga, edi bawal umiyak-iyak ha. Move on ka agad. Balik sa dating site at maglandi agad sa mga AFAM doon. Hindi na uso ang magmukmuk ngayon. Tuloy ang buhay. Kung nasaktan ka man, itanggapin mo ng maluwag sa kalooban. Ganyan talaga ang kalakaran sa online. May mangyayaring hindi mo inaasahan. Pero wala kang magagawa kasi yun naman talaga ang nakatakdang mangyari sa iyong kapalaran. Always remember, sa mundo ng online dating, lahat tayo dumaan sa trial and error. Talo ka kung susuko ka kaagad. Once nag-fail ka ng ilang beses, hindi naman ibig sabihin, hindi mo na makakamit ang success. O, diba? Charot. Sender, baka naman may mga nakatagong sekreto ka ha na nalaman ni AFAM. Kaya biglang ginost ka. Sana lang wala ha. Basta sender, mag-iisang buwan na. At nakakapagtaka naman talaga na hindi man lang siya makapagmensahe sa'yo ni isa. Unless kung may malalang sakit siya or talagang natigok na. Anyway, may possibility din naman sender na baka may kasabayan ka no? Kasi sa Filipino Cupid mo nga naman siya nakilala. At baka mamaya, nasa Pilipinas na pala siya. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita ha. Basta, ikaw nang bahalang mag-imbestiga. Good luck sa'yo sender.